Ah, tingnan mo ito yung magandang argumento ni Seiya Senpai. TDS kami, pero hindi kami pro-China. Correct. Diskarte yan sa namumuno para iwas giyera. FPRRD, ginamit niya ang China para mapakinabangan ng bansa natin kaya ang daming build kahit pandemic. Sapul! Tumpak! Tama ka dyan, Seiya Senpai. Mas matalino ka pa kay Coach Jarrett. Sa totoo lang, itong aking mga moderators, mas matalino pa itong mga moderators ko, Coach Jarrett. Alam nila, oh. Mas alam pa nila bakit ginawa yun ni former President Duterte. Kasi yung argumento mo na pro-China, ha? Kinain ka na ng sistema, Coach Jarrett. Oh, sa totoo lang, kinain ka na ng sistema. Buti pa itong mga moderators ko, alam yung detalyadong explanation sa ginawa ng former administration. Pero ikaw, wala. Hindi mo man lang ginamit ang pagiging nag-study ka naman ng abogasya, di ba? In a statement on Thursday, Wu continued to blame the Philippines and its ally, the United States, for Ganito yung Coach Jarrett, oh, si Ann Harot, oh, sabi, BO yan si Cash Jarrett. Alam! Kaya nga, Ann Harot, mas matalino pa kayo. Itong mga moderators ko, mas matalino pa sa iyo. Di ko nga alam bakit naging vlogger ka. Una ka pa for how many years, ha? Ito yung aking, si Cash Jarrett, ha? Ipinagtanggol si former President Duterte sa panahon niya. 6 years niyang ipinagtanggol. Ha, Ann Harot? 6 years niyang ipinagtanggol itong si Duterte. Oh, 'di ba? Kung matatandaan natin, he is part of the vloggers na araw-araw ipinagtanggol ang mga umaapi kay Duterte sa administrasyon ni Duterte dati. Pero ngayon, hindi natin maiintindihan bakit siya bumaliktad na. Now, ang tanong namin ngayon, kasali ka ba dyan sa 400 million na budget? Na meron, si Amy Marcos ang nagsabi ha, na merong 400 million budget para sa mga ads na ito for Facebook, YouTube at itong mga sisiraan lang itong mga kalaban ng mga Marcos. Okay? Kasali na dito ang mga vloggers. Walang anuman, Ann Harot. Matagal na, ito si Ann Harot, matagal na kaming kilala dito ni Ann Harot kasi dati, nung manood ako ng vlog ni Banatbay, kami yun ni Ann Harot yung nagtitis kay Banatbay. Yung sa ano ba, ex niya itong si Banatbay. Sa ano ngayon, Coach Jarrett? Mas alam pa nitong mga mga moderators ko. Pero ikaw wala. Ito yung argument. Baka ikaw alam mo, ha? Alam mo na ganyan ang diskarte ni Tatay Digong. Hindi mo lang ina-accept kasi sarado ang isip mo. Kasi may kaching, 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 kaching. Meron na kasi. Hindi na ma-insert sa utak mo yung mga ginagawa ni Duterte kasi meron ka ng kaching, 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 kaching. Papatunayan mo yan, Coach Jarrett. Kasi kumakalat na yung mga chismis na yan na ikaw raw bayaran. Marami ng vloggers nagsasabi, ikaw raw ay bayaran. Gaano yan katotoo? Mag-explain ka. Papatunayan mo. Ha? Buweset. Nabibweset na si Ann Harot. Kasi ex niya si Banatbay, tapos ikaw pa, ano ka? Pero guys, joke lang yan ha. Yung si Ann Harot talaga ay yan. Matagal na yan na anong tawag doon?
mahal yan ni Banatbay si Anharot. Mahal kasi matagal na yan silang kilala. Tapos loyal viewer yan si Anharot sa kay Banatbay. Oh. Lagi yung lagi yang ang tawag doon? Lagi yang inaaway ni Banatbay sa kanyang vlog. Kasi ang kulit eh. So ikaw, Coach Jared, better na gamitin mo yung prinsipyo mo. Wag yung kaching, kaching, kaching. Kung totoo na ikaw ay kaching, kaching. Diba? New tensions in the disputed West Philippine Seas, ang sabi. The Philippines' harassment and provocations are the immediate cause of the recent escalation of the South China Sea issue. Harassment, Pilipinas? Paano tayo nang haras? Yan yung binalita na binasa ni Coach Jared, yun yung side sa China. Okay? Yan ang argument rin ng China. Okay? So, binasa niya ni Coach Jared na tinututulan niya. Paano nagharas ang Pilipinas? Ako rin, sang-ayon ako dyan. Hindi naman hinaharas talaga ng Pilipinas, di ba? Itong mga sundalo natin, mga AFP na nagdala ng mga construction materials o pagkain, kung ano man, yung mga nila, sana, alam nitong mga sundalo na may gentleman's agreement. Baka hindi nila alam, di ba? So, biktima lang sila. Okay? Hindi ko naman sinabi na mali yung decision nila Bronner o sino mang nagdesisyon ditong paghatid ng pagkain, construction materials doon kasi aayusin raw yung BRP, which is labag ito sa gentleman's agreement. Okay? So, di ko lang alam kung sino ang utak talaga nito, pero the fact na hinatid nila doon na sa tingin nila hindi mag-i-intense yung China, pero still binombahan sila ng water cannon. Okay? So, blind sila doon, yung Pilipinas, na gagawin pala ng China yun. Counting on the support of external forces, the Philippine side violated international law and the spirit of the declaration on the conduct of parties in the South China Sea. Sabi ni Warbisdak, biglang baliktad si Jared dahil sa tambayuda. Talaga ba? May tambayuda ka ba, Coach Jared? Frequently infringed upon China's sovereignty, made provocations and created troubles and spread misinformation to mislead the international community. Tapos? Ng National Defense Secretary ng China. Balikan ko lang yung parte ng... sabi dito ng viewer ko sa Facebook, big head sana si Jared, kaya lang no brains mag-isip. Harassment. Balikan ko lang yung parte ng harassment. Panoorin natin itong video na to, mga kotsero, at tignan natin kung sino talaga ang nangharas. Sige. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, kita ang pagbangga ng balkon ng Philippine Coast Guard sa isa sa mga balkon ng China sa gitna ng Rore Mission patungong Ayungin Shoal. Sinabi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon umano ng gentleman's agreement si Rinoy Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Yan, pakinggan mo yan, Coach Jared, para malaman mo. Tungkol sa West Philippine Sea. Saksi, sila JP Soriano at Marisol Abduraman. Ang malabagyong lakas ng tubig mula sa pang-water cannon ng China nitong Sabado. Bakas pa rin sa tindi ng pinsalang Tayo yung nangharas? Ito yung ending ng Uniza May 4. Paano nangharas ang Pilipinas? Agree kami dyan. Hindi naman nanghaharas ang Pilipinas. So anong ikinagalit mo dyan? Tingnan nyo yung Uniza May 4. Pagkatapos nung napakawalang yang ginawa nung Chinese Coast Guard. Sabi ni Teodoro Achino ba, shut up, Coach Jared, mambubudol ka.
Oh. Hindi ko lang alam sa bakit kumanon siya, no? Kumanon ba? Bakit wala kang masabi, Coach Jared? Bigla bang maano yung utak mo? Parang computer ba? Sometimes maghahang siya, no? Naghahang yung utak ni Coach Jared. Tingnan mo ulit, ha? Oh. Paano nang haras ang Pilipinas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan niyo yung Eliza May 4. 6 seconds na huminto, ha? Pagkatapos nung napakawalang yang ginawa nung Chinese Coast Guard. Tapos? mo ng Eliza May 4. Kasi wala na siyang masabi, i-play niya yung video. Basag ang mga salamin, tuklap ang bubong at sira ang dingding. Nasira ang halos lahat ng bahagi ng resupply vessel mula sa kusina at tulugan ng crew. Pati makakapal na kahoy na nagsisilbing pose sa daanan sa gilid ng Eliza May 4, bumigay. So guys, so hindi ko na hindi ko na i-elaborate itong pinagsasabi ni Coach Jared kasi tapos ko nang ibinilag yung ipinakita ni Coach Jared. Tapos na yon, nag-vlog na ako doon. And explain ko na yon sa aking previous video. Okay? I think that was my Thursday vlog. Okay? In-explain ko yon. Magaling yung pagka-explain ko yung tungkol doon, no? Ngayon si Coach Jared, di ko lang alam kung talagang inisip niya o inintindi niya yung explanation ni Harry Roque o sarado lang ba talaga ang kanyang isip. Kaya nga wala sana akong planong mag-vlog ngayon pero I have to dapat to the rescue tayo, no? Dahil binabanatan itong ating former President Duterte, talagang babanatan ko rin sila kasi mali-mali na yung kanilang argumento tungkol dyan, ha? Sabi nila pro-China tayo, which is hindi naman tayo pro-China, di ba? Kami na mga DDS, galit rin kami sa ginagawa ng China. Ayaw rin namin yung mga ginagawa ng China. Okay? Pero wag nyong sisihin si former President Duterte. Wag nyong direct link itong mga pangyayari ngayon na si Duterte ang may kasalanan dyan. Bakit nyo sisisihin si Duterte? Sisihin nyo kung sino yung namumuno ngayon. Hindi na presidente si Duterte. Nag-birthday yan kahapon. Matiwasay at happy yung tao. Ha? Walang ginagawa. Tapos siya yung pinagbibintangan nyo. That's unfair. Di ba? Leave him alone. Leave our president alone. Okay? Kung sino man ang dapat sisisihin dyan sa nangyari sa China na binomba nila ng water cannon itong barko ng Pilipinas, sisihin nyo kung sino yung nag-utos dyan. Bakit hindi nila alam yung gentleman's agreement? Binalita yan dati. Hindi nga yan secret deal kasi binalita yan dati ng mainstream media. O, paano naging secret deal yan? Kayo lang ang gumagawa niyan. Kasi gusto nyo bahiran ang mga isip ng taong bayan na may ginagawang anomalya ang si former President Duterte, which is ang taong bayan hindi maniniwala dyan. O, Coach Jared, nakagat ng aso na bigyan ng 200k ni Liza Pirbangag. Kaya nawala ng prinsipyo niya. Kaya nga, wala naman kaming ebidensya na kayo ay bayad o hindi, Coach Jared. Wala kaming ebidensya. Pero ang inaasal ninyo, hindi ko lang alam kung still ginagamit nyo pa ang inyong mga prinsipyo. Kasi hindi namin maiintindihan eh. Ipinagtanggol mo si former President Duterte dati dito sa mga vlog mo tungkol dito sa China. Ipinagtanggol mo yan dati sa inyong mga vlogs. Oh, wag mong sabihin in-erase mo yun. Kasi lagi naman akong nanonood sa mga vlogs mo dati. Kasi alam ko namang ipinagtanggol mo si Duterte, siyempre manunood ako. Oh. Pero anong nangyari ngayon? Bigla ka na lang bumaliktad. Nagtataka ngayon ang taong bayan. Nagtatanong kami ngayon, bakit ka init na ang ulo mo dito sa mga Duterte? Nagtatanong lang kami, ikaw ba ay binabayaran? Sana naman hindi.
Okay? Kasi kung prinsipyo lang ang ating tutumbukin dito, talagang wala ka na sa hulog. Kasi bintang lang kayo ng bintang, kagaya nitong si Mike Abe, without an argument. Doon kami allergic eh. Ang mga DDS vloggers, allergic kami doon. Yung bintang lang kayo ng bintang without an argument, without an evidence, allergic kami doon. Kami, kung meron kaming argumento, kung meron man kaming ibibintang, kung meron man kaming analysis na maibibigay, nagbibigay rin kami ng argumento. Bakit nakaganon yung aming pananaw sa isang sitwasyon? Oh. Diyan, yun ang kulang ninyo kay Mike Abe at Coach Jaret. Ako hindi ako nagmamagaling dito. Pwede akong magkamali, pwede rin akong tama dahil tao lang ako. Okay? Hindi naman tayo perpekto. Lahat, hindi tayo perpekto. Pero kung prinsipyo man lang ang pag-uusapan, if you really believe in your heart na tama ka sa mga pag-unawa mo sa isang government official na inuuna niya ang taong bayan, hindi kami mahihirapan i-explain in front with our viewers kasi nasa tama ang aming paniniwala. Pero kung mag-explain ka man lang sa inyong vlog, nahihirapan ka, nakautal-utal ka ng mag-explain, naghahang na yung mga explanation mo kasi nahihirapan ka. Wala kang argumento kasi gawa-gawa lang ang situation na ginagawa ninyo. Gawa-gawa lang. Mahirap yung gawa-gawa lang. Maghahang over ka dyan. Maghahang at maghahang yung utak mo kasi nag-iisip ka pa kung ano yung ibabanat mo. Nag-iisip ka pa bakit naging ganyan ang inyong argumento. Kaya naghahang yung isang tao. Okay? Ewan namin sa iyo, problema mo na yan. Doon, puntahan mo yung amo mong sikuting. Coach Jaret, katulad din ni Nino Barzaga. Isa pa rin yan si Nino Barzaga. Di ba? Kung mapapansin nyo, itong mga tambaluslos vloggers, ang kanilang mga argumento, ang kanilang mga pinagagawa, ang kanilang mga paninira, na booking. Tingnan nyo si Nino Barzaga. Pinaniniwalaan nila si Nino Barzaga nung ginawa nila ng kwento na ito rang si VP Sara ay merong basketballistang sinuportahan. Ito namang mga tambaluslos vloggers naniniwala. Tapos, si Nino may in-interview na di umano, binayaran raw na pumunta sa rally dyan sa tungkol dyan kay Kibuloy. Natuklasan na binayaran pala ni Nino. Na-booking si Nino dahil in-interview yung mga biniktima ni Nino doon. That only shows nakakahiya kayo na wala kayong kredibilidad. You are not credible. Hindi kayo dapat papaniwalaan dahil nabubuking yung mga anomalyang ginagawa ninyo. Paano kami yan maniniwala sa inyo, Nino Barzaga? Paano itong mga vloggers na ito, Nino Barzaga, itong si Coach Jaret, itong si Nabanat Bay, mga idol ko ito dati. Idol ko ito Hindi pa tayo nagva-vlog, idol ko na ito. Pero noong si Banat Bay ay sinuportahan niya si Isko Moreno, nung panahon ng kampanya, hindi ko na pinanood si Banat Bay kasi nasasaktan ako na binabanatan niya si PBBM dati. Okay? Kasi si VP Sara kumampi kay PBBM. Yun ang storya niya So hindi ko na nanood sa mga vlogs ni Banat Bay. Which is pinagsisihan ko yan lahat. Sa totoo lang, pinagsisihan ko yan lahat. Na-realize ko talaga na tama sa simulat sa poll si Banat Bay, tama talaga. Di ko nga alam bakit ganito ka smart, ganito ka brilliant mag-analyze itong si Banat Bay. Kaya ngayon, nasasabi ko kung I have a chance to say sorry ni Banat Bay, magsusorry talaga ako in front sa kanya na nabudol kami, sana naniwala kami kay Banat Bay at that time. Hindi ako mahihiya na magsusorry kay Banat Bay. Alam niyo ba kung bakit? Mali sa amin Nagpabudol kami. Mali namin.
Ayan, saldi galos, nabudol tayo. Akala namin, pero hindi pala. Ako, kung personally, no? Ayoko kasing magsuri sa isang tao, yung chat lang o ano. I have to be personal. Lapitan ko, sorry boss, talaga, sorry talaga. Sana naniwala kami noon pa sa inyo. Kaya, one of the vloggers na hinanga, lahat ng mga vloggers ha, si Thinking Pinoy, si Coach Jarrett, si Banatbay, sila Maharlika. Si Banatbay lang ang sa ngayon ha, na masasabi ko na pinaniwalaan ko at the same time, yung mga argumento kasi ni Banatbay, meron kasing ebidensya. Oh. Nafe-feel ko ba na yung kanyang mga pinagsasabi, merong mga resibo yung pinagsasabi niya. Tao rin naman tayo. So talagang kino-compare ko sila. Sa lahat ng mga vlogger, si Banatbay lang yung nakapagpakita ng resibo sa lahat ng mga sinasabi niya. So, kaya nga, nag-stop na ako kay Nino Barsaga. Noon, idol ko yan, si Nino Barsaga. Akala ko, totoo yung mga pinagsasabi niya dati. Ngayon, na-realize ko na baka yung mga paninira niya dati doon sa mga dilawan, baka gawa-gawa lang niya yun. Kasi ngayon nga, gumagawa siya ng mga, yung ginagawa niya kay BP Sara, di ba? Na basketballista, yung ginawa niya kay Kibuloy, na natuklasan na anomalya pala yun. Nagbibigay siya. So, na-realize ko, baka some of the banat niya doon sa dilawan, baka gawa-gawa lang niya yun dati na may kasalanan yung ano, di ba? So, ngayon ko lang na-realize, lahat ng mga vloggers na ito, noon, hindi ako maniniwala sa mga vloggers na bayaran, no? Kasi, sabi ko dati, baka ito lang ay gawa-gawa. Meron ng, merong nagpapagsabi na sila ay binabayaran, pero sa totoo, hindi. Baka lang paninira rin sa ibang vloggers. Pero, if you will try to look at in the bigger picture, matutuklasan mo talaga kung sino yung mga vloggers na merong anong sabi doon? Merong prinsipyo. One of the sa lahat ng mga vloggers, si Banatbay lang ang merong sa tingin ko lang siya lang yung merong masasabi kong merong ebidensya at argumento. Kaya nga, hindi ako nagtataka bakit itong si former President Duterte si Banatbay yung kanyang pinapanood na vlogger. So, I have nothing against Banatbay hindi ako naging bias dito, pero nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit naman ako susuporta dito kay Coach Jarrett? Paiba-iba yung prinsipyo. Balimbing, paiba-iba yung mga kanyang mga kinakampihan. So magdududa ka talaga sa tao. Di ba? Ayan si Ma'am Nelsky Vlog. Solid si Banatbay. Ayan. Duterte, malayong mas magaling kaysa kay PBBM. Duterte, napakinabangan ng Pilipino ang China. Correct. Okay? So yun ang explanation dyan. Marami. Si Thinking Pinoy. Okay man si Thinking Pinoy dati. Kasi may nagpapakita man siya ng ebidensya, di ba? Yung mag-argument siya dati, may ipinakita siya, i-explain niya, okay man. Pero noong tumahimik siya, nang nagkagulo na ang mga Duterte supporters at mga PBBM supporters, sabi ko, bakit tumahimik itong si TP? Napasabi tuloy ako na baka takot na siyang kumampi sa mga PBBM. Kasi magagalit yung mga, kasi most of the followers niya at mga subscribers niya sa Facebook at YouTube, mga DDS rin. To be safe, hindi na siya nag-vlog. Yun ang aking analysis doon. Pwede akong mali dito, pwede akong tama, pero si Thinking Pinoy, baka tumahimik na lang siya kasi ayaw na niyang gulo. Kasi alam niya, nagkagulo na. So, nasabi ko tuloy na hindi niya finalo ang kanyang prinsipyo. Hindi niya finalo ang kanyang prinsipyo kasi kung i-follow mo talaga ang inyong prinsipyo, hindi ka matatakot mag-vlog kahit one viewer ka na lang, wala nang manunood sa inyo kasi prinsipyo yung pina-follow nyo. Hindi ka matatakot kasi prinsipyo talaga ang pina-follow mo.
Di ba? Pero si Tingging Pinoy, anong ginawa niya? Huminto na siya ng pagbablog. Kasi alam niya na ang followers at ang mga subscribers niya sa Facebook at YouTube merong mga DDS. Takot siya na i-bash o mag-unsubscribe o mag-unfollow siguro sa kanya. Yan ang analysis ko dyan. Hindi ko lang alam kung anong katotohanan dyan. Okay? Nelsky Vlog, tama kayo. Kaming DDS ng Mindanao, nabudol din kami. Yes, marami tayong nabudol at hindi ako nahihiya dyan. Hindi ako nahihiya dyan, ha? Pinagsisihan ko yan. If I have a chance to say sorry sa mga taong noon ipinaglaban natin si PBBM kasi naniniwala tayo na yung mga magagandang ginagawa ni former President Duterte ay ipagpatuloy niya. Pero anong nangyari ngayon? There are some programs ni Duterte na hindi na niya pinagpatuloy. Di ko nga alam kung meron pa bang build. Yung Build Better More, hindi ko na rin nga napansin na merong mga bagong mga infrastructures na nagawa. Kasi wala talaga akong nakitang balita. Kung meron man, i-link nyo, itag nyo ako. Okay? Share the link para makita ko, ibalita ko dito. Yung nakita ko the other day, yung 20 dams na gagawin niya, ano pa lang yun, target pa lang yun. Target pa lang. Wala pang wala pang nagawa, target pa lang. Kini-question nga yung 1 million na pabahay per year. Sabi, meron nakapagsabi sa akin na 80,000 lang yung nagawa. Gaano yan katotoo? Tanong ko lang. Kasi yung taong bayan talaga, sisingilin ka sa mga promises mo. Yung 20 pesos per kilo ang target, nasaan na? Diba? So, kaya ako din, Kuya Don, Mar, dati mga Duterte yan sila. Dati pero ngayon, mga bangag na rin sila at mga bayaran pa. Correct. Ito si Thinking Pinoy, Duterte ito. Si Maharlika, that is a loyalista yan dati. Mas kinakampihan pa ni Maharlika itong si PBBM compared to Duterte. Diba? Di ko na makalimutan na inaway pa nga ni Maharlika sa kanyang vlog itong si Duterte. Inaway niya pa. Kasi nagagalit itong si Maharlika noong sinabihan ni Duterte si PBBM na meron tayong kandidato na gumagamit. Diba? Nagalit si si Maharlika. Okay, syempre naman. Sino ba namang hindi magagalit na supporters pa naman siya ni pero ako hindi ako nagalit doon. Okay, hindi ako nagalit doon kasi akala ko nung una baka strategy yun ni Duterte. Okay? Yun pala, consistent si Duterte hanggang ngayon. Yan pa rin ang argument ni Duterte. Meron tayong Pangulong Jadik. Hinihintay natin yan. Yung record na yan sa PIDEA. Okay? At alam kong may hawak siguro itong si Duterte kasi alam ko itong si former President Duterte hindi yan magsasabi. Na-realize ko rin yan na walang sinasabi itong si Duterte na kasinungalingan. Bago yan magbitaw ng salita, meron yang ebidensya. Di ba? So yan ang inihintay natin. Kasi kung totoo yan, yung mga salita ni Maharlika na one of these days, ipapakita niya na yung pulboronic video, di ba? So, hinihintay natin yan. So, yan ang kwento niyan. Okay? So, sige.